Oh, nasan ka ba? Tinitingnan mo yung damit ko. Ano ka ba? Balit na bagay lang yan. Dito tayo. Huh? Kaswabe, meron tayong Baby G-Wagon. Oh, ano yung inaantay mo? Ayaw maniwala? De, ito nga pala ang 5-door Suzuki Jimny Kaswabe. Alam naman natin na super capable ito off-road. Retro rugged ang kanyang itsura na paboritong-paborito ito ng mga enthusiasts dahil napakaraming modification, pwede mong baguhin ang kanyang exterior design elements. Well, Kaswabe, pag pinag-usapan natin ang kanyang unit price, ngayon ay nagtala siya ng 1.7 million compared sa isang 3-door na Jimny na nasa 1.3 million pesos. Pero nais ko rin i-shout out ang Suzuki Taguig dahil binalitaan nila tayo sa 3-door Jimny nga pala, meron tayong all-in down payment na 75,000 lang. So on this video, Kaswabe, tumuto ka rito dahil i-check natin kung ano ang mga notable features and details niya sa labas at panloob. And after that, let's get behind the wheel para malaman natin ang kanyang driving dynamics. Kaswabe, let's begin. Well, Kaswabe, pag-usapan kagad natin ang kanyang exterior features. Nakita nyo naman, red and flaming hot sa kanyang two-tone na body color. Meron kang red and black na bubungan. Ang dimension nga pala nito pag kinumpare natin doon sa mas maliit na Jimny, kasi ito yung extra large na Jimny. When it comes sa kanyang width or kalaparan niya, same lang naman sila, pero ang significant na pinagkaiba nila is the length and wheelbase. Dahil mas maraming spasyo ang ating 5-door na Jimny. Mas lamang nga pala ito ng 13.39 inches sa kanyang length and wheelbase. Pagdating naman sa height, mas lamang ito ng 5 millimeters lang. I don't know kung bakit ganun lang kaliit, pero on paper, yun ang nakalagay, Kaswabe. Comes with the iconic grille. You have opening dahil meron tayong normally aspirated engine, Kaswabe, Suzuki na emblem natin, projector LED lights, turn flasher natin, auxiliary lights, meron kang washer. Ang ground height nga pala ay 8.27 inches. Approach angle is 37 degrees. Departure naman ay 47 degrees, Kaswabe. Front windshield, tayong-tayo kasi very boxy yung definition ng ating Jimny na XL. Yung ating cladding naman, ang kapal, ang laki. Siyempre, para mas pang-macho tingnan yan, lalong-lalo na pag naka-offset yung mga gulong natin. Pero ito ang OEM natin. We have gray painted wheels. Tapos rigid axle nga pala ito with coil spring. That's why sobrang laro na ito pagdating sa mga pavement na lubak-lubak. Ang sarap pa rin ng pakiramdam. Kung hindi kayang daanan ng mga ordinaryong kotse, huwag ka mag-alala dahil sa Jimny, kayang-kaya niyang kainin anumang lubak, Kaswabe. Okay? 195, 80 ang sidewall, and R15. So when it comes naman sa kanyang side skirt, meron kang brush aluminum, meron kang linya dyan, turn markers, tapos square ang iyong side mirrors. So kung titingnan natin, mas mahaba ang pinto dito compared sa back seat, pero yung pinto, pag hinatak mo, ay sasama yung cladding sa kanya. Yan. Oh. Tsaka nagbubukas nga lang pala na bintana rito, eto lang ah. You have a tiny window space. Saktong-sakto lang para sa ulo natin. Meron kang antena sa right side. If you go here, definition is super boxy, Kaswabe. Extra wheel and tire. Meron tayong wipers. Ang liit ng third brake light natin. At ang lagi ko lang isinisigaw dito sa lower bumper natin, you have the tail lights. Pero sana ang ilaw na lang nilagay dito kasi ito, medyo delikado ng konti pag nag-off-road tayo na driving. And meron kang mudguard na Jimny, kulay pula. Nandiyan lang yung exhaust pipe natin. Pag i-open mo nga pala ito, pa-sidewards lang. Pero wag mong pipilitin na itulak dahil meron siyang damping mechanism at auto stopper. So ganyan siya pagbubukas. Talking about the cargo liters, wag mo nang pansinin yung mga gamit natin, Kaswabe. Behind second row, you have 211 liters. Behind first row naman ay nasa 1,000 plus ang ating cargo liters. So now, it's time para i-check naman natin ang kanyang powertrain. Well, Kaswabe, beneath the skin of this extra large na Jimny is a 1.5 liter normally aspirated petrol engine. So this one makes 101 horsepower and 135 Newton meter of torque. Mated nga pala ito ng 4-speed automatic transmission and naka 4x4 tayo, Kaswabe. Ang kanyang 0 to 100 ay nasa rough estimation ng 12.5 to 14 seconds dahil ang 3-door Jimny naman ay 11 seconds to 12.5. So mas mabilis yun dahil ito ay mas mabigat
ng 100 kilograms kaswabe. Talking about the fuel capacity, nasa 40 liters and lagpas ng 250 kilometers naman ang kanyang full range pag naka full tank capacity ka. Based on paper, binibigay nito na fuel consumption is nasa 8 kilometers per liter. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Kaswabe, para sa continuous support, go get one dahil available ang ating Rico Suave merch. DM mo lang ako or i-browse mo lang dyan, makikita mo kung paano mo ako aabalahin. So, nandito tayo ngayon sa driver cockpit. Walang pinagkaiba ang spasyo niya compared doon sa 3-door. Pareha sila ng lapat, pero mas mahaba nga lang to. So, mamaya natin pag-uusapan yan. Ang mga nakikita ko rito, hard plastic. Pero walang problema yon kasi etong Jimny, kanya-kanyang purpose talaga. So, naiintindihan natin bakit hard plastic para mas maging rugged siya. Dito sa bandang airbag natin, sa door panel, dito sa glove box compartment, na mukha siyang maliit na aparador. Siyempre, hard plastic yan. Ito is coated naman siya ng rubber para sa ating sport handle. At meron kang lalagyanan ng telepono rito para sa passenger. And ito, yan, grab handle, grab handle. So pag hinanap natin, wala ka nga lang cup holder sa ating door panel kasi sobrang squeeze in lang ng spasyo dito. Kasi pag umupo ka nga pala dito, ang normal position na gusto mong nakabuka, kailangan medyo naka-close yung mga ties mo. Kasi pagdating dito sa baba, parang medyo may panel lang konti na pa-sliding na kinakain niya yung spasyo. So ang hirap, kinakailangan, yan, pa-sexy yung upo natin. Pag hanapin mo yung switch nga pala na window natin, wala ka matatagpuan rito dahil nasa gitna siya. You have 4 toggle switches dito sa center console natin. Merong downhill assist sa window rin ng driver sa kabilang side naman. Meron kang lalagyan ng phone dito, USB, and I think this is 115 volts. Meron kang power outlet dyan. You have the traditional gear lever transfer case ng 4x4 mechanical handbrake. And dito naman sa gitna kaswabe, meron kang blank na switches for modification. Meron ditong blank at dito rin sa manibela. Isinama ko na. Pag gusto mong pakialaman yung window para dun sa pasahero sa likod, sa gitna, meron tayo. Pero don't worry kasi even sa passenger doon, meron na rin naman sila na switch for the windows. Ang seats nga pala natin, it is manual adjustment. Hindi siya powered. Fabric yung seats natin. I love it. Maganda naman yung comfort niya. And sa taas, wala ka nga lang vanity lights. Ito, halogen map lights natin. And yung adjustment ng AC natin, meron kang 3 circular platform dito sa gitna. Madali lang kasi may mga toggle switches ka lang. Yung hazard, kitang-kita. Pero yung vents bilog dito, medyo pa rectangle. Pagdating naman sa ating monitor, this is Apple CarPlay and Android Auto compatibility. Pwede mong baguhin yung themes. Pag gusto mong i-on and off yung screen, napakadali lang. Pwede mong i-edit, mamili ka. Pero wala naman masyadong super insane na mga settings dito. All is basic lang talaga. Even the gauge cluster, para siyang black na goggles. Tapos sa gitna, meron kang screen. Naalala ko parang ganito yung
mga gauge nung retro na Camaro namin. So speedometer is nasa right side, left side naman. Doon naman bandang baba is nandun yung settings ng ilaw natin. Manibela mo, circular siya, Suzuki badge, and 3-spoke steering wheel. For sure, this is manual adjustment kaswabe. Pagdating naman sa ating mga pedals, ang liit ng accelerator. Mukha siyang 3/4 inch, then mga 3 inches yung haba, pero pag pinakailaman mo naman, diniinan mo, hindi mo pansin. So kumakagat talaga, nasasakop niya naman yung buong paa natin. Hindi siya kinakailangan na malaking accelerator pedal pala kaswabe. So again, Apple CarPlay, Android Auto, yung screen natin, I think mga nasa 12 inches yan. And forward visibility natin is very nice. Commanding yung position natin, even though this is a compact off-roader SUV kaswabe. Disusi nga pala ang ating Jimny. Wala siyang key fob na remote, so ibig sabihin pag mag-isa ka, aalis ka, may binili ka lang, ng saglit mawawala, kailangan patayin mo siya. Usually tayo pag may key fob, meron kang remote, pag push start button, pwede ka lumabas, ilak mo, yung mga combustion engine, gumagana pa rin yung AC. Sa electric cars naman, medyo nalilito lang ako, minsan kasi namamatay automatically. So eto, kinakailangan pag aalis ka, bitbitin mo na kagad yung susi kasi hindi mo siya pwedeng ilak ng wala kang susi. Yung cup holders nga pala natin dito is sharing siya para sa 4 na pasahero or 5. Pag ikaw yung driver, hindi nga lang siya coffee friendly kasi ang layo para kunin mo yung coffee mo rito eh. Kasi may mga equipments dahil dito sa gitna, so nakapush siya ng backwards nga lang. So I think we are done here. Transfer naman tayo sa ating backseat. Eto na yon. Okay, nadagdagan tayo ng 13.39 inches and eto ang kanyang resulta. Well, kasya naman tayo, I am 5'10.5", pero talagang squeeze in and very tight nga lang dito sa likod. Mas gugustuhin ko talaga dito sa harap. And I think mas komportable talaga pag dalawa lang ang tao dito sa likod. So katulad ito, pwede naman natin siyang i-adjust. I think yung headrest kinakailangan i-adjust natin kasi tumatama dito sa likod ko, hindi komportable. Tapos nalaman ko, dito i-adjust yan. Ayan yung todo niya. Then, yan. I think mas okay na ako. Ay, natanggal. Mas okay na ako ng ganito. Yan. Well, there you go. Okay? Kesa yung kanina, napaka-awkward ng positioning natin. Meron kang grab handle, tapos para sa window natin, ayan, ang liit lang. Ito lang yung nagfa-function. Hindi kasama to kaswabe. Kasya lang yung ulo mo. Pag gusto mo lang idungaw, meron kang seat pocket dito, and halos, yun lang talaga. Ang objective lang is magkaroon ng sariling spasyo yung third and fourth passenger talaga. Again, cup holder, tapos meron kang center tunnel nga lang dito sa gitna. So pag third seater ka, ang hirap ng posisyon kasi may tumatama rin yung buckle ng ano rito para sa seatbelt natin, nasa gitna. So this is 2-seater, okay? 5-door Jimny, 2-seater. Sorry, akala ko 5-seater talaga siya. I think natapos na tayo, yun lang i-discuss natin. Ipakita ko naman sa inyo ang ating test drive impressions. Kaswabe, iminamaneho ko na ang ating 5-door Jimny, which is the G-Wagon. Talaga may G-Wagon, no? Kasi alam naman natin na napakaraming maskara ang pwedeng isuot ng isang Jimny, and paborito yan ng mga enthusiasts na minomodify talaga nila. May karakter yung ganitong sasakyan eh. Even though this is a compact SUV. Kwento ko lang kaswabe yung experience natin kasi nanatili ito ng ilang araw, and nasa North Luzon Expressway tayo kasi kinabukasan mawawala na sa kapalaran ko to. Nakakalungkot, mamimiss ko siya. Perfect talaga siya for city driving kaswabe. Having that bite-sized na 5-door, pwede kang sumuot sa mga makikipot na road in between ng mga sasakyan. You can slash through sa parking. Pag magbabaking ka, walang problema, sobrang komportable. Sa power output niya naman, hindi ka naman makikipagkarera sa loob ng Metro Manila. Pag matataas na mga kalsada, walang problema, mataas na rin ang ating ground clearance kahit hindi mo kabisado or you are not familiar of those road na pupuntahan mo, bago lang sa'yo, kayang-kaya ng Jimny yan. And hindi naman siya ganun kabilis maubusan ng gasolina kaswabe kahit papano kasi nasanay tayo sa mga battery electric vehicle na dinrive natin. So wala tayo ngayong range anxiety. Yun yung the best niyan for city driving, and enough talaga yung space kasi sa backseat natin meron ka pang mga pwedeng i-carry kung hindi naman mapupuno ito ng pasahero kasi 5-seater ito, and kung wala naman family members at ikaw lang yung nagta-travel,
okay na okay siya. Napaka-attractive niya on road. Pero pagdating naman sa highway, medyo iba lang ang storya natin. Kasi nasanay ako, lagi akong nasa fast lane kaswabe, at ang alam kong dinadrive ko palagi na speed ay nasa 100 to 120 kilometers per hour. So ibig sabihin, I have enough speed na walang mag-overtake sa likod ko. Patigas na lang ang ulo mo kung nakita mo kung naka 100 or 120. So yun yung muscle memory natin na nadala ko dito sa ating Jimny, na medyo nagkaroon lang ng conflict. Dahil pag nag-relax driving ka rito, mag-average ka lang. Kunyari yung paa mo lang, hindi mo bibigatan, yung saktong diin lang, nasa bandang naglalaro siya ng 70 to 85 kilometers per hour. Ganun ang personal experience ko. Kasi pag 100 mo, nararamdaman mo nagwawala na yung revolusyon ng makina natin, mararamdaman mo na yung engine noise. So ito na yung mas kumukonsumo ng malakas na gasolina. Pero pag gusto mong relax driving, chill driving, nasa 85 kilometers, magugulat ka dahil uunahan ka ng mga nasa likod mo. Okay, sabi ko ganun, bakit ang dami nag-overtake sa akin? Yun pala yung speed natin, it's not proper na nasa fast lane ako. Kasi even sa SLEX, dumaan na rin ako. So kinakailangan pag naka-Jimny ka, yung 100 plus horsepower natin pang slow lane lang. We give respect sa mga naka 100 kilometers per hour kasi minsan yan rin yung pinagbumulan ng cause ng disgrasya pag hindi enough yung speed na ginagawa natin. Dapat nga may batas na rin sa ganun, no? Bawal mabagal mag-drive. Yung road, tama, may surface yung road. Alam naman natin, syempre, kaya nga tayo nakakapag-drive dahil may surface. Alam nga naman lumilipad tayo, di ba? So mararamdaman mo yung surface. Meron siyang konting vibration sa loob, pero very minimal lang. I mean, attention to details lang yung sinasabi ko. So pag meron ng mga lubak talaga na painful, yung mga stressful, doon pinaka-the best gamitin yung Jimny natin. Yun yung kinakaya niya na hindi kinakaya ng ibang sasakyan. Lalong-lalo na, alam niyo to, siguro sa C6 ba yun? Bandang, kunyari, naglibis ka, Eastwood, going to Skyway, going to SLEX, yung gitnang road, di ba? Mga truck yung dumadaan dyan. So expect talagang bitak-bitak yung kalsada. So iniiwasan niya ng mga sasakyan dahil sa kanilang suspension. Pero yung sa atin, tama, ginawa yung suspension for that kind of pavement talaga and off-road. So ito, medyo pasika tayo ng konti. Halos ikaw lang yung solo dun sa kalsada talaga Tapos sila ng sasakyan nasa gilid kasi ayaw nila lubak-lubak. Ito, normal lang sa isang Jimny yung ganong road. So tinatawanan lang nito to, parang nakikiliti lang tayo. Yun yung masaya pag nag-drive ka ng Jimny. I mean, maganda yung damping force nito, yung damping comfort niya. Kaya sinabi ko rin, yung mga lubak sa EDSA, kasi doon ako nagbabalik-balik ng driving, walang-wala sa kanya. Tsaka ang ganda ng visibility natin kasi alam mo na, very boxy ito. Tayong-tayo yung front windshield natin. Yung mga salamin, walang blind spot, malaki, square or pa-rectangle na siya. But some other, yung mga dinadrive natin, blind spot sa taas for the sake na, di ba, sa design niya, aerodynamics, meron siyang kinalaman, kaya ganun. So yun pag gusto mo mag-overtake dito, talagang diinan mo na lang yung accelerator pedal. Pero medyo napapagod ka rin once na yung revolusyon ng makina talagang nararamdaman mo. Pero kung performance na sasakyan, okay lang yun. Yung weight ng steering wheel natin, may pagka-rubber yung feeling niya na may added weight. Pero okay lang kasi pag loose yung manibela natin, magaan na rin kasi yung Jimny natin. Pero 100 kilograms more ang idinagdag nito compared sa ating 3-door na Jimny. So my verdict for the unit price, 1.7 million pesos. It's really charismatic, kaswabe. And naalala ko na yung Jeep Wrangler, meron siyang mga lugar na hindi kayang akyatin na kayang akyatin na isang Jimny, because we watch some full reviews. Siguro meron yung kinalaman sa weight to power ratio, meron ganon. And one last thing pala, yung mga tires natin, for me, pag nagkaroon ako nito, mas kukunin ko lang yung malapad, mas makapal, para mas maging grippy and mas macho yung stance.
which is marami nang gumagawa dyan kasi sabi ko nga, kaya baby G-Wagon di ba? So added na rin yung pagka-brusko doon ng pagsiset up talaga. So yun yung nakakatuwa dito, marami kang pwedeng ibihis Kaswabe. That's it Kaswabe, I hope nag-enjoy ka rito and nice kong pasalamatan ang Suzuki, Taguig, Miss Joy, Miss Det. All information nasa baba na lang, meron tayong all-in down payment, even the information of the warranty. Follow me on my social media platforms, same rin ang pangalan ko, Rico Suabe. Maraming salamat, God bless, more power and more performance. Kuha ka na ng Rico Suabe merch.